kung kayo po ay sadyang naguguluhan mga utol, di makafocus sa mga gawain, sa trabaho, sa eskwelahan, pampamilya, career, negosyo. Literally, yung moving forward po sa buhay mga utol, kayo po ay nasa tamang channel sa araw na to. Dahil ako po ay magbibigay ng mga ilang hints, mga palatandaan. Lagi po natin ginagawa to mga utol regularly dahil syempre may mga nadidiscover tayo at may mga tinutulungan po tayo tungkol po sa paksang ito mga utol. Mga signals at mga hint po ito mga kapapong para malaman po natin kung it's about time na ba na balikan or i-reach out ang ex natin if ever, or sadyang kailangan pa po natin ng mahabang panahon. Or ika nga, kailangan hintayin pa natin siya na magpakita pa po ng ilang mga senyales kung siya po ay nasa realization point na nga po. Nais ko po muna sana mag-imbita na paki-like, follow, and visit naman po tayo sa ating Papong TV FB page mga kapatid. Dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update, mga bago pangyayari po dito po sa ating channel. Sa mga nais po kung makapanayam sa ating one-on-one coaching, Papong TV Helpline mga utol, ay dito nyo rin po ako pwedeng maabot. Ito po mga kapatid, ang gusto kong talakayin sa araw na to. Dahil ang isang relasyon, or let's say, ang ugnayan po natin sa isang tao, ay pwedeng mag-end po technically. Pero alam naman po natin na yung attachment or yung nararamdaman still lingers on for quite some time. Hindi po ito kaagad-agad nawawala in most cases. Kaya nga po napakahalaga mga kapapong yung mga susunod mong hakbang dahil pwedeng masira ito or pwedeng mapabuti nga po ito mga utol. Kasi po utol, once upon a time, ito po ay isang flame. At alam naman po natin na yung mga old flame mga utol ay pwede po nating pausbungin muli. Ika nga sa study, i-rekindle mo ang old flame ay maaari naman po yan. Dalas po kasi mga kaibigan, mga kapapong, lagi po tayo nagre-rely sa mga gut feelings or instinct nga po natin. Pero mas mahalaga kung ikaw ay may knowledge at talagang alam mo ang mga senyalis. Una po mga kapapong sa listahan po natin ay yung laging may mistaken situation. Kumbaga parang by mistake nakasalubong ka, by mistake ay na-message ka, by mistake ay natawagan ka mga kapapong, at by mistake ay nagkita kayo. Napakadalas nung by mistake. Minsan nga po ay parang by mistake ay natanong ka sa isang kaibigan mga utol. Kumbaga parang hindi straight na inaamin na nangyari, pero napakadalas po ng mga by mistake situations na yan. Iba nga po, ang isang beses na mistake ay maaari pa nating masabing aksidente or coincidence. Ang pangalawa naman po ay medyo maiintindihan pa rin natin. Pero po pag medyo pangalawa nga po, pangatlo, pang-apat, panglima at napakarami na po ng sitwasyon na yan mga utol, ay hindi na po natin ito mako-consider na by mistake ay may halong intentional na pagkaganyan. I had a previous client po sa ating coaching session na nararanasan pa nga yung by mistake ay nasisendan ng wrong message mga utol. Meron din po akong client na nakakatanggap po ng tawag na by mistake din po. Sa dalawang kausap ko na yon mga utol ay nagkabalikan at nagkaayos na po sila sa mga panahon na to. Coming from that, tandaan po natin, try to recall mga utol, tayo po ay galing sa rejection or isang breakup. Negative impression ito mga kapatid at kadalasan nga po ay may mga negative terms ito. At ngayon, kung alam naman po natin na meron pong mga terms na ganyan, kahit po sino mga utol ay magiging very anxious at talaga naman pong mag-iingat na magkamali. Kaya nga po by mistake ay hindi po natin maiko-consider na totoo paminsan-minsan po. Kaya nga po kung napakadalas nga po ng by mistake mga kapatid, pag-isipan na po natin yan. Second po, ay kung halimbawang nakikita natin na still responsive pa rin po ang ex mo sa iyo mga utol. Maaaring ito po ay may mga constant delay o paminsan-minsan ay medyo ini-ignore po tayo. Pero nandun pa rin po at siya pa rin po ay nagpaparamdam pa rin at nire-reciprocate pa rin po niya ang mga ginagawa po natin. By simply testing the waters, sending text paminsan-minsan in a positive way mga utol, ay malalaman mo rito kung paano siya nagre-retaliate. Kung siya ay parang patuloy pa rin na ina-accommodate tayo mga utol, ito po ay isang senyales na siya po ay may positibong pakiramdam pa rin po sa atin. Attached pa rin po siya mga kapatid. Number 3, hindi po natural at hindi yung normal na ex or pagkatao niya, karakter niya, ang napapansin at ipinapakita po niya sa atin. Kasama na din dito kapatid, yung parang hindi naman siya outgoing,
Pero lately, after nga po ng breakup situation nyo, ay parang laging nasa labas. Parang laging nasa gimikan, laging nakikipag-usap outside world at nakikipagkwentuhan sa mga tropa. Kung ito po ay alam naman natin na hindi yung normal self ng ex mo kapatid at ngayon ay pinapakita niya sa'yo, ito po ay intentional in my opinion. Isa pa dito ay yung parang kachat mo siya. Or for example, kayo nga po ay nagkikita ng physical, personal mga utol at iba ang nagiging acting o nagiging actions po niya sa harapan ninyo kapatid. Naapektuhan siya at nakikita nyo na talagang kumukonek sa karakter niya yung situation. Ang pagiging confident, napakadaling ipakita niyan pero napakahirap ipatupad kung halimbawang wala sa'yo kapatid. Kaya nga mauobserbahan mo ang ex mo kahit po sa isang text, pakikipag-usap po sa telepono, pero lalong-lalo na kung kaharap mo, kung siya po ba ay very, very confident na ikaw ay kaharap, utol. Dahil ang taong may nararamdaman, may attachment, kahit papaano ay makakaramdam ka ng konting nervous. Papansin mo ang pagka-nervous nito mga utol. Kung siya po ay very confident, dahil ang lack of confidence po sa harapan natin, ay nakikita natin na apektado siya because of that strong attachment. Kaya nga po kahit nagagalit, nanunumbat, nambubulyaw mga utol, yun pong sign ng strong attachment. Dahil syempre kaya ka nga nagagalit, ay dahil attached ka pa. Ito po ang ilang mga signs mga utol para malaman natin kung anong susunod nating hakbang sa kanya. Makakatulong ito mga kapapong para i-analyze natin clearly kung anong nangyayari sa ex mo at nasa na po tayo sa puso at isipan po niya. Lagi nating tatandaan na ilagay mo ang position mo sa kalagayan at mga paa ng ex mo kapatid. Dahil kung gusto mong hanapin kung ano ang nararamdaman or senyales ng isang taong gustong makipagbalikan mga utol, di ba tayo yon? So ilagay mo ang sarili mo sa kanya. Ano ba yung mga maipapakita mo at maipaparamdam mo kung halimbawang ikaw nga po ang ex mo kapatid na nasa kalagayan na gusto nang bumalik, naghihintay na at hinihintay ka na rin mag-reach out. Di ba ito po ang mga maaaring nating magawa kung halimbawang tayo nga po ang nasa katayuan niya. Napakaraming situation Nandyan yung parang pinagseselos ka, nandyan yung parang ipinapakita niya sa social media na napakasaya niya kapatid na nagkakaroon ng impact directly sa iyo mga utol. Naandyan yung lagi kang ipinagtatanong-tanong sa mga kaibigan niya, naandyan yung laging parang mini-message ka, nandun pa rin yung caring niya at parang hindi ka mawala-wala sa isip niya kapatid. Naandyan din naman yung parang she or he always pays attention, lalong-lalo na po kung ang pinag-uusapan ay yung relasyon nyo at ikaw utol. Lahat ng mga ito ay mga signals na talaga namang makakatulong sa atin kung gusto natin ng wise decision na naging karanasan or na-experience nga po natin sa ex natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo.